Oh, nagkagulo-gulo. Ayusin natin sandali. Pero may kukwento ko habang inaayos natin to, no? Tungkol ito kay Mayor Vico, although hindi naman ako taga-Pasig. Pero I found it very, very disturbing na ganito ka-foul na yung kinakalat. Although dati pa naman yan kay VP Lenny at kung kanino pa dati. Eto ha, mga kalaban lang ni Mayor Vico siguro ang gagawa ng ganito kalokohan. May nagkalat dito sa mga vloggers, mga fake news vloggers, na si Mayor Vico daw ay nakabuntis ng batang artista of all people. Pero teka, backtrack muna tayo. May kaibigan kasi ako na nagtatrabaho sa Pasig City Hall. Ang kaibigan kong to, nagkukwento pa minsan-minsan tungkol sa nangyayari dun sa kanila. Sabi niya, this early, kahit next year pa yung election, si Mayor Vico daw ay sinisiraan na. At yung mga pansira sa kanya, kung minsan magtataka ka na lang kasi super foul. So, eto ngang nabuntis daw niya supposedly na batang artista, take note ha kung sino, anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez, ang dalagang si Atasha Mulak. Ngayon, fast forward kanina kay Ogie Diaz, napanood ko yung vlog nila. At sabi niya, totoo, may mga nagkalat nga na ganyan chismis, yung mga vloggers dito sa YouTube. Ngayon, nung magkita sila ni Atasha, tinanong daw ni Ogie, kasi yung kinakalat, imagine, nabuntis, isang buwan na daw. Imagine, isang buwan pa lang nabuntis, alam na ng vloggers, totoo ba naman yan? Anyway, komentaryo ko na yon. So, itong nabuntis daw at ready na silang magpakasal ni Mayor Vico. So, tinanong nga ni OG itong dalaga at sagot daw ni Atasha, hindi niya alam saan galing yung ganong chismis. Kasi in the first place, hindi pa sila nagkikita ni Mayor Vico. Parang hindi nga sila magkakilala from how Ogie was saying or kung paano ikwento ni Ogie. So, hindi nga daw sila magkakilala at hindi nga niya alam kung saan galing yung ganong klaseng chismis. So, totoo nga yung sinasabi ng kaibigan ko, talagang ngayon pa lang yung paninira, matindi na. At wala man lang bahid ng katotohanan ha, kung ang dalawang tao ay hindi magkakilala o hindi man lang magkikita tapos sasabihin mong nabuntis at magpapakasal na, ay walang bahid talaga ng katotohanan yan. Super, super foul. Very, very bad. At huwag po tayong ganyan ha. Huwag tularan ang mga nagkakalat ng ganitong fake news. Huwag tayong ganyan. Huwag nating papatulan. At sa atin naman, na hindi naman nagkakalat ng fake news, kapag may ganyang balita, check din natin kung saan nanggagaling. Kasi baka makatulong tayo para sa fact check at para mabawasan din yung mga nagkakalat ng ganyan, di ba?